Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence na ako. Grabe na talaga ang banat ni Mayor Sebastian Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo ba ito ha? Ito ang sinabi ni Mayor Sebastian Duterte. Look at this. We are all here now. Kita tanan ha. It means tayong lahat. You know, some people from Luzon, some people from Visayas, and other parts of Mindanao. Why are we here? And whose responsibility is this? Kay Pangulong Bongbong Marcos, kay kung nagtarong pa siya na wala ta diri karon, kung nagiging magaling, kung talagang nagiging okay at ginampanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang trabaho, wala sa ng prayer rally ngayon sa Davao. The next following statements will be, it will be my own perception ha, and my personal views of the President. So, galing yan kay Mayor Sebastian Duterte. Own perception and personal views of the President. You are lazy and you lack compassion. Oy, grabe. Grabe grabe pasabog yung personal views and perception ni Baste Duterte kay Pangulong Bongbong Duterte. As in parang kung makapag-isip ka ba, ang sakit, parang wow, wala ba talagang ginawa si Pangulong Bongbong Marcos or nakulangan lang si Sebastian Duterte sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. You are lazy. And you lack compassion. Wala kang puso. Ang ganon, mga kabibig. Pero, sinagot ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ito yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sabagal sa serbisyo publiko. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at mga nangungulimbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ang pundong naglaho ang nanakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ito pa. Pangatlo, bawal ang mapag-api at naghari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa bagong Pilipinas, ang mamayan ang dapat ligtas. Ligtas sa krimen at mga kalamidad. Sa bagong Pilipinas, una ang kabataan dahil prioridad ang kanilang kinabukasan. Pangalagaan sa kalikasan ang pangunahan nilang pagkakaabalahan. Parang rhyme, no? Parang poem. So yun na nga mga kabibig. Feel ko talaga ito yung sagot ni Pangulong Bongbong Marcos kay Baste Duterte. Kasi sinabi ni Baste, resign Pangulong Bongbong Marcos kung hindi mo kaya ang trabaho mo. At you are lazy at lack of compassion ka. Naku, sobrang sakit naman. As in super duper. Pero alam nyo, in-explain ni Pangulong Bongbong Marcos kung para saan itong bagong Pilipinas. Sabi niya, bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It's a master plan for a genuine development that benefits all people. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a set of ideals all Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about
being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. Bagong Pilipinas is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, governance, and society. Yun pala ang aim and goal ng Bagong Pilipinas. Kaya may kick-off parties. Ay, rally pala. Hindi pala party. Kabibig, bakit may madaming tao ang Bagong Pilipinas rally compare sa prayer rally ni Pangulong Duterte at Bongbong Marcos? Alam mo, sa Bagong Pilipinas kick-off rally, ang dami kasi mga tawag dito, mga programa, libreng programa ang ibinigay ngayon na pwedeng i-avail ng maraming tao. Ang prayer rally naman sa Davao, iba yun. They're calling and they're praying na sana ay hindi mapustro ang chacha. At walang mga programa doon pang libre sa mga tao. Ang mga tao ay kusang pupunta sa prayer rally at kusang makikinig, the same time makikilahok tungkol sa pakikiisa laban sa People's Initiative campaign nila. Yun ang diferensya sa dalawa. Prayers rally, iba yun. While Bagong Pilipina kick-off rally, iba din ito. So, depende na sa inyo kung ano ang iyong papanoorin. Depende na sa inyo kung saan ang mas magaan at kung sino ang sinusuportahan niyo. But for me, there's nothing wrong with this to rally right now. Dito, makikita natin kung gaano kalakas, gaano ka matyaga, and the same time, observant ang mga Pinoy. Dito natin makikita kung sino nga ba ang sinasabing mga kurakot, kung sino nga ba ang mga politikong sinasakyan lang ang masa para makakuha ng kailang trust rating na maganda. Hay nako mga kabibig. As in, super duper madami ngang mga nangyayari ngayon, lalo na itong mga reaksyon ni Baste. Grabe. Bawal tamad. Tamad ka, BBM. Layas dyan sa Malacanang. Hindi nararamdaman ng mga hihirap na ninirahan sa sulok ng ating bansang ang inyong pagbangon muli. Sama-sama tayong babangon muli. Parang magiging milyonaryo. Ay, sayang yung tiwala namin sa'yo. Walang malasakit ka sa bansa, BBM. May nagbabago. Lalong tumaas ang mga bilihin. Pamasahe, naglabasan pa ang mga walang hiya sa kalsada at sa mga opisina ng gobyerno. Naging garapal ang mga negosyante sa Pandaraya at iba pa, Pangulong Bongbong Marcos. Para yatang iba yung Bagong Pilipinas ninyo Salary increase, Mr. President. Practice what you preach, Pangulong Bongbong Marcos. Kakainis na budol ako sa taong ito. Sana mag-apply ng iba. Hays, alam namin na bawal yan. Huwag na ulitin o i-remind sa amin, gawin mo. Unahin mong sibakin yung mga politikong walang na-accomplished. Tapos, imbestigahin mo yung pinsan mo na pamimili ng boto para sa so-called People's Initiative. Daming satsat ang sinasabi mo, Pangulong Bongbong Marcos, ni wala nga isang nagawa mo. Hala. Ito pa. Sayang daw yung boto kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa. Sinong maniniwala pa sa'yo, PBBM? Napaka-weak mo. Kontrolado ka ng pinsan at asawa mo. Mas masahol ka ba sa administrasyon ng mga dilawan? Hala! Ito yung mga komento Mr. President, magkano po ba ang bigayan sa rally ngayon? Totoo bang 2,000 pesos? Ay, hindi ko alam yan. Bawal makupad. Kaya pala sobrang kupad ng traffic. Ang kapal ng mukha mo, mag-helicopter ka. Kapal ng mukha nyo. Hay nako, mas lalo naghihirap ang mga Pilipino. Ito, para namang walang nagbago, Mr. President. Mayroon palang bigas tag 40 kilos dati. Ngayon, nako, 60 kilos pa. Yung iba umabot sa 75 pesos. Grabe naman. Kung sasabihin namin ng totohanan, ipapatawag kami sa Kongreso. Freedom of speech na wawala na.
Ay, ito yung mga komento ng mga netizen. Tama nga, si Basti Duterte, mag-resign ka na kasi wala ka talagang nagawa for 18 months na upo ka bilang presidente. Tanggalin na yan. Anak ko, Sona, nasaan yung pangako mo? 2 years ka nga ganyan, hindi pagkaupo mo, tumaas lahat ng bilihin. Anong nagawa mo? Anong contribution mo sa Pilipinas, Bongbong Marcos? Naku, galit na pala ang mga netizen. Oy, binasa ko yung komento, ha? So, ano as palagay yung mga kabibing? Para yatang hindi na natin makakontrol yung emotions sa mga tao ngayon. Diba? These are perceptions and political views of the people commenting to the current news, political news in the Philippines, ha? So don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.